Where are you from? Philippines. I'm Korea. Korean. Saan daw ako nag-take ng exam? Ang tanong ni Sir Tribo Kapili 5162 at saka kung sa Manila pa daw ako nag-take ng exam. Hello po sir, shout out po sa inyo. Ito yung sasagutin natin ngayon. Para sa mga hindi pa po nakaalam, sa South Korea po dati kasi ay may dalawang exam po. Yung tinatawag na CBT at saka PBT. Okay, para maintindihan nyo kung ano yung mga sinasabi ko. Ang PBT po ay paper-based test po. Yun yung exam nung araw na kung saan-saan ay pwede siyang i-take like Cebu, ng Baguio. Every region po ay may exam po sa PBT, yung paper-based test. Ngayon, yung isa naman ay CBT po. Ang meaning nun is computer-based test na ngayon ay ito na ang type of exam. So, in my time talaga po, ang tinitake ko exam noong 2012, yes, kung hindi ako nagbat 2012, ay PBT po ako. Ang una ko pong exam talaga ay nasa Iloilo talaga. Wala pa akong background po. Basta na ako nag-try kung papasa o hindi. Sa awa ng Diyos ay hindi pinalad. So, bumagsak ako. At nag-take ulit ako sa Cebu, 2013 or 14. Tapos, ay pumasa na ako sa Cebu, yung paper-based test. Ngayon kasi, ang exam kasi ng South Korea ay tinanggal na po yung PBT or paper-based test kasi lahat na po ng exam ay nasa na po, Manila. Sa DMW building na po siya kasi CBT na po ang type ngayon ng exam, computer-based test. So, sa computer po kayo mag-i-exam na ngayon at this time. Ang exam kasi may dalawang listening at saka reading. Nung sa paper-based test po. Let's go. Hi. Where are you from? Philippines. I'm Korea. Korean. Mga bata ba? 360カメラ. Yeah, 360カメラ出てね. Mga bata kasi naglalaro sa park. Kasi aware na rin po sila ngayon sa mga vlogging ba. So nakakatuwa din sila mga batang ari. So tuloy tayo. Yung sasabi ko na exam na CBT ay sa Manila na po. Sa PUE, dating building ng PUE, ngayon ay DMW na. So doon na ngayon ang exam. So balik tayo in my time. PBT po ang ini-exam ko. Ang dati kasi ang exam is 1 to 50 items. 25 na reading at saka 25 na listening. Sa papel po yung 25 na reading, tapos pag nag-listening na po sa exam, may audio siya na ipi-play. Jushim. So, nawala tuloy ako sa focus. Dami kasi bata dito nag-hi. So, ang listening audio naman ay ang listening audio naman ay tawag dito? Ipi-play yung audio, tsaka kayo pakinggan yung sound na Korean language doon ng exam. Tapos ngayon, hindi ko makapokus. Ang daming bata nag-hi. Sa CBT naman, ngayon ay nasa Manila na. Lahat ng exam is nasa lahat sa computer. Ngayon kasi 40 items na ang exam, hindi na tulad dati na 150. 20 items na reading, 20 items na listening. Doon lahat sa computer. Pag nasa listening na, automatic magpe-play lahat ng audio sa mga nag-i-exam. Tapos, ang maganda doon, napaka-clear po yung headset na yung pinapakinggan. Unlike sa PBT dati na pag maingay yung binyo na pinag-examan mo, ay hindi mo na talaga maririnig yung exam. So, para sa akin, pangit yung exam na PBT kaysa sa CBT. So ngayon, kung balak mo talaga na mag-exam, ay nasa Maynila na po lahat ang binyo. Kung taga Maynila ka ba, taga Cebu, Bohol, or saan. So in time na may exam na po, ay Maynila na po. So mas gastos na sa pamasay. Tulad ng sa amin, taga Bohol kami na malayo-layo. So kailangan talaga po ay gastusan para lang makapasa, para lang makapunta ng South Korea. Sana po ay nasagot ko ang tanong ni Sir ng maayos. Ang masasabi ko lang talaga po sa mga nagbabalak talaga mag-exam ng South Korea ay sipag at tiyaga lang talaga ang puhunan maliban sa gastos. Kasi ang pag-a-apply ng abroad, given naman na talaga yung gagastos ka. Kasi in the future, kapag pumasa ka rin naman, ay malaki din yung balik sa'yo. Lalo na dito sa South Korea.
Saka ang maganda talaga sa South Korea guys, hindi siya kailangan ng ano talaga, graduate ka ng any courses or any bachelor's degree na kailangan. Basta ang exam lang importante talaga na kailangan mong ipasa. Nasa sayo na yun kung paano mo aralin yung mga Korean language. Tapos in terms of Korean language, sa umpisa parang mahirap talaga siya, parang mahirap talaga. Pero kapag alam mo yung kapag nasanay ka na mag-aral-aral din, hindi naman siya totally mahirap kasi kung sa umpisa mahirap ka magpagbasa, yung pag-intindi ng language nila. Pero pag pinagsikapan mo talaga ang isang bagay, madali lang, nakaka-gets ka na rin. Once na mag-gets mo na kasi yung Korean language, masaya kaya mag-aral. Marami ka ring matutunan na mga, lalo kung mahilig ka sa mga K-drama. Maganda po. So ngayon lang po, yun lang po ang topic natin ngayon. Sa mga may katanungan po about sa pamumuhay sa Korea, paano yung pag-apply or anything na about sa South Korea, mag-comments lang kayo or mag-PM sa akin ay sasagutin ko po yung mga tanong nyo lahat. Lahat ang comments ay nababasa ko po. Nakakatuwa kasi nabigyan nyo ako ng idea para ipagpatuloy ko yung way sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. So maraming salamat po. Bye-bye!